Hindi pa tumagal ng 1 oras sa duty si Red nang sisantihin siya ng kanyang amo bilang waitress sa isang coffee shop dahil nakabunggo siya ng lalaking customer. Bakit ba takot-takot sila sa Mr. Velasquez na yun Tao din naman siya. Bulong ni Red sa kanyang isipan habang masamang nakatingin sa loob ng coffee shop. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Red nang makarating sa parke bago umupo sa isang bakanteng upuan. Walang yung lalaking yun. Natanggalan ako ng trabaho dahil sa kanya. Sa sobrang inis at gigil ni Red ay hindi niya napansin ang paglapit ng isang ginang sa kanya na kanina pa pala siya tinitingnan at rinig na rinig ang mga pinagsasabi niya. Ma'am, nanggugulat naman po kayo. Muntik ko pa po kayong masapak. Pansin ko nga. Kanina pa kita napansin. Mukhang may kaaway ka? Tanong ng ginang. Mga kampon po ni Judas ang kaaway ko. Judas? Tanong pa ng ginang. Ay, natanggal po kasi ako sa trabaho dahil nakabangga ako ng customer na mukhang pipe. Ilang beses na ako humingi ng tawad pero hindi siya nagsasalita. Pagkatapos, anong nangyari? Tanong pa ng ginang. Ayun, ang magaling kong amo. Sinisanti ako bigla dahil sa lalaking natapunan ko ng matcha cake at frappe. I see. Since wala kang trabaho, baka gusto mong magtrabaho sa akin. Pero hindi basta-bastang trabaho. Sambit ng ginang. Seryoso ba siya? Baka naman scammer ang ginang na to. Tanong ni Red sa kanyang isipan. Hindi ako scammer, iha. Totoong naghahanap ako ng pwedeng maging yaya ng anak ko. Nakangiting sambit ng ginang. Wala naman po akong sinasabing nababasa kong mga titig mo. So, gusto mo ba ng bagong trabaho? Magkano po bang sweldo, ma'am? Ikaw pa lang ang nakausap ko na. Ang unang tanong ay sweldo. Hindi po kasi ako mabubuhay ng thank you lang, ma'am. I like you na, iha. Pero hindi birong trabaho mo. Dahil ang anak ko ay isang CEO na ubod ng sungit. Gusto ko po yan. Challenging. Ano pong gagawin ko sa anak niyo? Gusto kong turuan mo siya ng leksyon. Ikaw nang bahala kung anong klaseng leksyon ang ituturo mo. Sigurado po ba kayo, ma'am? Kahit ano pong gagawin ko? Kahit ano. You have my permission. May bonus po ba kapag napaamo kong anak niyo? Kahit magkano pang hingiin mo? Deal po. Kung ganon, bukas na bukas ka na magsisimula. Sambit ng ginang at ibinigay ang address ng bahay ng anak niyang si Lash. Salamat po, ma'am. Linda, ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Red. Kinabukasan ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Lash ang kahihiyang nangyari sa kanya sa isang coffee shop. Nais niyang sigawan ng waitress ay hindi niya magawa dahil nasa publiko siya. Manang Sisa, wala pa ba si mommy? Akala ko ba ay early siya pupunta ngayon? Malapit na raw sila, iho. Sagot ni Manang Sisa. Pakitawagan nga. Sabihing bilisan niya at marami akong kailangan gawin sa opisina. Sige, iho. Sambit ni Manang Sisa. Ilang saglit lang ay dumating na ang ina ni Lash. Rinig na rinig niya ang tunog ng kanyang 3-inch na heels habang naglalakad at katabi nito si Red na palapit kay Lash. I'm here, sambit ni Linda. Ano bang kailangan mo, ma'am? Nandito ako para ihatid ang magiging yaya mo dito. Dahil lilipat na si Manang Sisa sa mansyon. Hindi ko kailangan ng yaya. Hindi na ako bata. Napalingon si Lash sa likuran ng kanyang ina nang makarinig ng mahinang tawa. Agad siyang napatayo ng mamukhaan kung sinong kasama ng kanyang ina. You? Ikaw? Anak ng... Magaling ka pala magsalita? Akala ko ba pipi ka, ha? Magkakilala kayong dalawa? No. Anong no ka dyan? Huy, baka nakakalimutan mong ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho kahapon. Hindi ko kasalanan ang pagiging tanga mo. Hindi ako tanga dahil kasalanan mong nangyari. Tatanga-tanga kasing pumasok sa coffee shop kaya kita nabangga at lumanding sa iyong matcha cake at frappe na bitbit ko. I can't believe this! Mom, wala akong oras sa kabaliwang to. Kailangan ko umalis at marami pa akong gagawin sa kumpanya. Hindi daw bata pero
Ang ugali pang bata at wala pang galang. You shut up! Shut up ka rin! Interesting. Sa ayaw at sa gusto mo, mananatili si Red dito bilang bagong yaya mo. Whatever. I'm going na. Hindi pa nakalayo si Lash ay nilingon niya muli si Red na ngayon ay nakatingin din pala sa kanya. That woman. I'll make sure you will leave my house voluntarily. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Samantala, tinaraya naman ni Red si Lash nang tiningnan siya nito at bahagyang pinandilata ng mata. Manda ka talaga sa akin. Magbabayad ka sa kasalanan ginawa mo sa akin. Bulong ni Red sa kanyang isipan. Red, nakikinig ka ba sa akin? Opo. Ano po ba yon? Aalis na ako at isasama ko na si Manang Sisa. Ikaw nang bahala dito, okay? Ako pong bahala, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Nga pala, etong numero ng cellphone ko. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Sige po, ma'am. Salamat. Ay, oo nga pala. Ngayon darating si Lenny, ang tagaluto dito. Siyang makakasama mo. Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Sumapit ang hapon at masayang nagdidilig ng halaman si Red. Samantalang si Lenny naman ay naghahanda na ng hapunan. Agad na napalingon si Red sa humintong itim na sasakyan sa kanyang harapan. Dumating na ang kanang kamay ni Judas. Bulong ni Red sa kanyang isipan. Lumabas sa sasakyan si Lash at sumunod ang kanyang assistant na si Ben. Hindi maiwasang i-describe ni Red ang binata sa kanyang isipan. Matangkad, matikas, at pogi naman siya. Pero sayang dahil kanang kamay siya ni Judas. Tuluyang bumalik sa realidad si Red nang napadiin ang daliri niya sa switch ng hose na hindi pa pala niya binitawan. Biglang bumuga ang tubig galing sa hose at dumiretso ito kay Lash. What the? Tanga ka ba talaga, ha? Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Agad na in-off ni Red ang switch ng hose at lumapit kay Lash. Ngunit huli na dahil nanlilisik na sa galit ang mata ni Lash habang tumutulo ang tubig sa mukha niya. May parte kay Red na natutuwa dahil sa nangyari. Ano bang kabobohan to? Uy, sorry na nga eh. Hindi ko nga sinasadya, di ba? May iniisip lang kasi ako kaya hindi kita napansin. Hindi mo sinasadya? Kung buhusan kaya kita ng mainit na tubig at sabihin kong hindi ko rin sinasadya dahil may iniisip ako at hindi kita napansin, ha? Nag-iisip ka pa ba? Hindi ko nga sinasadya, sabi eh. Hindi ka naman nabulag o na paano ah. Ang OA mo. Nagsorry naman ako kaya tanggapin mo na. At ikaw pa talagang may ganang magalit? Galit ka. Kaya nagalit na rin ako. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, hindi ko sinasadya. Anong gusto mo? Lumuhod pa ako? Natigilan si Lash sa sinabi ni Red sa kanya. Ramdam din niya ang pagkabigla ng kanyang assistant na si Ben at ang kalalabas lang na si Lenny. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng dalaga sa kanya gayong bago pa lamang ito. Inuubos mo talagang pasensya ko, babae. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Ben! Sir? Sagot ni Ben. Kalad ka rin palabas ang babaeng to ngayon din. Dahil simula sa araw na to, si Sante na siya. Excuse me? Anong si Sante ka dyan? Asa ka namang papayag ako? Hindi mo ako pwedeng sisantehin dahil ang nanay mo lang ang pwedeng gumawa niyan sa akin. Bahay ko to, kaya pwede kong gawin ko anong gusto ko. Hindi na ngayon dahil nandito na ako. So, kung may problema ka sa akin, dun ka magreklamo kay Ma'am Linda. Masyado kang confident. You're interesting. If that's a compliment, then thank you po, kamahalan. Biglang natawa si Lash dahil sa nakitang reaksyon ni Ben at Lenny sa pangaasar ni Red sa kanya. Isang mahinang tawa at imbes na magwala at mas magalit pa ay tinalikuran niya si Red at naglakad papasok ng bahay. I guess, no more holding back. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Sinundan lang ni Red ng tingin ng binata at bahagyang napailing at tumawa. Hindi siya makapaniwala na tinalikuran lang siya ni Lash nang walang anong sinabi. Lenny, nakita mo yon? Wala siyang binatbat sa akin. Parang nahanap na nga ni Sir Lash ang katapat niya. Sambit ni Lenny. Sabi ko naman sa'yo, akong bahala sa kanya.
Kaya magtiwala ka lang sa akin. Ang tapang mo naman. Ay, nga pala, ipakilala muna kita kay Ben. Ben? Sino yan? Kamag-anak ba yan ni Ben 10? Anong Ben 10 pinagsasabi mo dyan? Sumeryoso ka nga. Joke lang naman. Ikaw talaga hindi ka na mabiro. Ben, halika. Ikaw nang magpakilala sa sarili mo. Agad namang ngumiti si Red nang lumapit sa kanyang binata at masayang nilahad ang kamay nito sa kanya na agad niya namang tinanggap. Hi, I'm Ben, assistant ni Sir Lash. Hello, I'm Red naman. Alam mo, ikaw palang nakakagawa nun kay Sir ha. Ang tapang mo. Kakaiba ka. Hindi naman kasi ako natatakot sa kanya dahil tao lang din siya. Sige, alis na ako. Nice meeting you. Nice meeting you too. Mag-ingat ka sa biyahe. Bye na rin, Lenny. Bye, ingat. Tara na, Red. Pumasok na tayo, tulungan mo kong ihain ng hapunan ni Sir. Sige, tara na. Napangisi muli si Red dahil satisfying para sa kanyang reaksyon ni Lash kanina. Huminga muna siya ng malalim bago pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos maligo ay bad trip na bumaba ng hagdanan si Lash, bitbit ang kanyang laptop. Tinungo niya ang sala at nakasalubong niya si Lenny. Napansin niya rin si Red na nakatayo sa may kusina at walang emosyong nakatingin sa kanya. Sir, nakahanda na pong dinner. Hindi ko kailangan ng dinner. Sorry po sir. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangang sumigaw. Ikaw nang inaalokan, ikaw pagalit. May lahi ka bang megaphone ha? Napalingon si Lash kay Red na ngayon ay may hawak na ng tray ng pagkain at naglakad palapit sa kanya pagkatapos ay nilapag sa harapan niya ang tray na puno ng pagkain. Bingi ka ba? I clearly said I don't want to eat. O sadyang bobo ka lang? Wala ako sa dalawa dahil wala sa choices ang maganda. Maganda? Sa itsura mong… Kumain ka na po kamahalan. Talagang inuubos mong pasensya ko. Talaga? Kung ayaw mo kumain, edi wag. You… Huwag mo akong mayuyu dyan. Kainin mo yung laptop mo. Crazy woman. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Sa sobrang inis ay agad siyang tumayo at kinuha ang kanyang laptop. Tiningnan niya muli si Red bago pumanhik sa kanyang silid at tinawagan niya ang ina. Yes, anak? Mom, saan niyo ba napulot tong ugaling squatter na bagong katulong, ha? Hindi siya squatter, Lash. Mind your mouth. Pwede ba, Mom? Paalisin niyo na siya dito. Kaya ko namang mag-isa talagaan ang sarili ko. Mananatili siya sa ayaw at gusto mo. She is your punishment dahil dyan sa ugali mo. Napahilamos na lang ng kamay si Lash sa kanyang mukha at bumuntong hininga. Let's see kung tatagal siya. I will make sure na magbabayad siya. Bulong niya sa isipan. Kinabukasan ay bumaba na si Lash galing sa kanyang silid. Nakabihis na ito ng black suit, plansyado, malinis, perpektong ayos pero hindi maitagong iritasyon sa mukha. Salubong pa rin ang kilay na para bang may kaaway kahit wala naman. Nilibot niya ng tingin ng bahay. Nagtataka siya dahil walang katulong na lumapit para bigyan siya ng kape at tanungin siya kung kakain ba siya. Naglakad siya papuntang kusina at nakita si Red na naglilinis ng cabinet. Nasaan ang breakfast ko? Uy, gising ka na pala sir. Good morning. Bakit walang breakfast? Kasi walang magluluto sir eh. At bakit? Nasaan si Lenny? Pinabakasyon ko na siya sir. Tuluyan ang sumabog sa galit si Lash kahit sinubukan niyang maging kalmado sa harap ni Red. Na hindi man lang siya tiningnan ni Red dahil busy ito sa hinahawak niyang feather duster. And who are you to decide here in my house? I'm Red. Akala ko ba'y kilala mo na ako sir? And for your information, hindi ako nag-decide. Ang mami mo. Kaya dun ka magreklamo. Pwede bang sumagot ka ng maayos kapag tinatanong kita? Pwede rin bang wag kang sumigaw? Nakalunok ka ba talaga ng megaphone? O sadyang ganyan ang ugali mo dahil kanang kamay ka ni Judas? Ano sabi mo? O baka naman ikaw si Judas? Huminga ng malalim si Lash at lumapit kay Red. Masyadong malapit.
Ngunit hindi umatras ang dalaga at tumaas lang ang isang kilay nito kaya mas lalong nainis si Lash na may halong pagkamangha. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo, babae. Nakikinig ako kaya bilisan mo. Nandito ka bilang yaya, kaya matuto kang sumunod. Hindi lang ako basta-basta yaya lang, no? Seryoso ako, babae. Seryoso din naman ako, sir. Tingnan natin hanggang kailan ka magiging seryoso. Sige, malalaman natin. Nga pala, aalis ka na ba, sir? Hindi ba, Lata? Mukha ba akong matutulog ngayon sa suot ko? Mukha kasing salama yung punta mo, sir. Pero sige, ingat sa biyahe, sir. Crazy woman. No manners at all. Pagbabayaran mong kahiyang natanggap ko sa coffee shop. Bulong ni Lash sa isipan. Nga pala, bago ko makalimutan. Ano yun? Bilisan niyo, sir. Marami pa akong gagawin at… May darating na package dito mamayang hapon. At… Oh, tapos? Ano gagawin ko sa package? Pwede bang patapusin mo muna ako magsalita? Ang bagal niyo kasing magsalita, sir. Pakibilisan naman. Ihatid mo sa opisina kong package at exactly 1 p.m. Wag na wag kang magkakamaling malate. Yun lang? Akala ko na kung anong gagawin. Sige na, sir, at sagabal ka sa paglilinis ko. Nakangising umiiling si Lash at tinalikuran si Red. Sa hindi niya malamang dahilan, ay biglang gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa sagutan nila ni Red. Nang makarating si Lash sa loob ng kanyang opisina ay sinalubong siya ng kanyang sekretary na si Ben at napansin niyang hawak nitong isang pulang kahon. Sir, good morning po. Pinadala po ni Chairman para sa iyo. Ano na naman kaya ang pinaplano ni Lolo? Akin na. Sir, remind ko lang po na may meeting kayo at exactly 1 p.m. Okay, siguraduhin mong nakahanda ng lahat. Masusunod po, sir. Agad na tiningnan ni Lash ang laman ng kahon at napahigpit ang hawak sa papel na nasa loob nito nang mabasang nakasulat. I guess we'll see you again in a month, Lolo. Hindi ako papayag sa gusto mo. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Sa sobrang kabisihan ay hindi napansin ni Lash ang pagtakbo ng oras. Sa kanya lang na-realize na sumapit na ang alauna nang makapasok si Ben. Sir, 1:05 p.m. na po. Kanina pa naghihintay ang board members. Okay, let's go. Ito po palang proposal ng LCT Group, sir. LCT Group? Opo, sir. Sila yung nagpadala ng representative last week para sa collaboration ng new project natin sa South. Make sure na walang aberya sa lahat at i-double check ang preparation sa new project. Copy po, sir. 1 p.m. na. Bakit wala pa si Red? Sinabihan mo bang information desk kanina sa gagawin? Opo, sir. Never mind. We're here. Announce my arrival. Mr. Velasquez is entering. Anunsyo ni Ben pagbukas ng pintuan ng conference room. Simulan ng presentation. Sa kabilang banda naman ay agad na tinungo ni Red ang daan palabas. Bitbit ang package ngunit bigla siyang napahinto nang mapagtantong hindi niya pala alam kung anong pangalan ng kumpanya ni Lash at address nito. Anak ng… Paano ko ihahatid ang walang kwentang package na to? Hindi man lang sinabi ni Lash kung anong pangalan ng kumpanya nila. Anong akala niya sa akin? Manghuhula? Baliw na lalaking yun? Bulong ni Red sa kanyang isipan. Matawagan nga sa telepono si Ma'am Linda. Pero saan ko kaya nailagay yung binigay niyang number nun sa akin? Nasa cabinet ko pa kaya yun? Sana lang talaga. Late na ako. Sigurado kung umuusok na naman ang ilong ni Lash ngayon. Agad na pinindot ni Red ang numerong nakalagay sa maliit na papel. Segundo lang ay sumagot si Linda sa kabilang linya. Red, may kailangan ka ba? Teka, paano niyo po nalamang akong tumawag? Siyempre, sa'yo ko lang binigay ang private number ko. Kaya po pala. Bakit ka napatawag? May kailangan ka ba? Ano po kasi ma'am, may kailangan akong ihatid sa opisina ni Lash. Hindi ko naman po alam kung saan ang opisina niya. Kaya tumawag ako para itanong kung anong pangalan at address ng kumpanya niyo. Ang batang yun talaga. Kahit kailan hindi nagbabago. Ipapasundo kita sa driver ko para maihatid ka sa kumpanya. Maghintay ka lang muna dyan. Naku, pasensya na po talaga sa abala, ma'am. Walang problema, iha.
Sige na at puntahan ko na muna ang driver ko. Sige po ma'am, maraming salamat. Hindi umabot ng ilang minuto ang paghihintay ni Red at dumating ang driver ni Linda. Agad naman siyang sumakay at tinahak nilang daan papuntang kumpanya ng mga Velasquez. Pagkarating sa kumpanya ay nagmamadaling lumapit si Red sa information desk. Hello po miss, magandang hapon. Nandito po ako para kay Mr. Velasquez. Pwede ko po bang malaman kung nasan ang opisina niya? May appointment po ba kayo, miss? Anong sinasabi ng babaeng to? At bakit kailangan ko pa ng appointment? Si Lash nagpapunta sa akin dito. Bulong ni Red sa kanyang isipan. Appointment? Kailangan pa pala yun? Hindi kasi sinabi sa akin na kailangan pala magpa-appointment. Kailangan niyo po munang magpa-appointment dahil busy schedule ni Mr. Velasquez kayong araw. Anak ng, late na ako. Nakakainis naman. Excuse me po, miss. Magpapa-appointment po ba kayo o hindi? Ano kasi, miss? Inutusan lang ako maghatid ng package. Galing ako sa bahay ni Lash. I mean, Mr. Velasquez. Package? Ikaw pala yung sinabi ni Sir Ben na hintayin at ihatid sa opisina ni Mr. Velasquez. Hindi mo naman agad sinabi. Halika't ihatid kita sa opisina ni Mr. Velasquez. Mabuti naman. Salamat, miss. Pero late na ako. Late saan? Sa paghatid nitong package. 1 PM kasi dapat kanina ay naihatid ko na to. Anong oras na ngayon? Lagot! Pero feeling ko hindi ka naman natatakot. Ang kalmado mo kasi tingnan kahit late ka. Sinundan lang ni Red ang babae at hindi maiwasang mamangha dahil sa laki ng kumpanya ng mga Velasquez. Muntik nang masubsob si Red sa likuran ng babae dahil bigla itong huminto. Nandito na tayo. Sa loob ka na maghintay dahil nasa conference room pa si Mr. Velasquez. Sige po. Maraming salamat. Oh, ayan na pala si Sir Ben at Mr. Velasquez. Salamat. Bumalik ka na sa trabaho mo. You. Pasok. Ay, sakuna na naman. Ben, pwede ka na mag-lunch. Sir, paano kayo? Hindi ka ba sasabay sa akin? Hindi na. Mamaya na ako kakain. Lumabas ka na. Sige po sir. Muna na ako, Red. Sige. Paglabas ni Ben ng pintuan ay isang malakas na hampas sa lamesa ang ginawa ni Lash kaya napatalon sa gulat si Red. Ano bang problema mo ha? Nanggugulat ka eh. Paano kung nabitawan ko tong package mo at nasira? Kasalanan ko na naman. Kainis ka na talaga. Bingi ka ba para hindi marinig ang sinabi ko kaninang umaga? Ha? Hindi ako bingi. Rinig na rinig ko na dapat exactly 1 PM ay naihatid ko na tong package mo. Yun naman pala. Bakit late ka? For your information, Mr. Velasquez, wala akong kahit anong idea kung anong pangalan ng kumpanya mo at saan ang address. Sige nga, paano ko mahahatid ang package? Kasalanan mo dahil hindi ka nagtanong. Wow! Kasalanan ko pa ngayon? Ang galing! Ayan ang package mo. Sa sobrang inis ni Red ay napalakas ang paghagis niya ng package kay Lash kaya nahulog ito. Bigla siyang na-guilty dahil sa nagawa niya. Bakit mo tinapon ha? Hindi ko naman sinasadya. Nadala lang. Kunin mong package at ikaw magbukas. Bakit ako? Hindi naman sa akin ang package na yan. Kunin mo na at buksan mo ngayon din. Fine. Natawa si Lash dahil napahiyaw sa gulat si Red nang mabuksan ang package at bahagyang natapon ito. Napansin niya rin ang panginginig ni Red habang nakatingin sa mga plastic na ahas na laman ng package. Surprise ko yan para sa'yo. Ano, nagustuhan mo ba? Baliw ka ba ha? Akala mo nakakatuwang ginawa mo? Nakakatuwa naman kasi dahil sa reaksyon mo. Para kang nakakita ng multo. Palibasa, wala kang puso kaya ka ganyan. Sumusobra ka na sa pagiging isip bata. Marami pa akong kayang gawin kaya maghintay ka lang. Take this one as your warning. Pwede ba? Kung puro kalokohan ang gusto mong gawin sa buhay, huwag kang mag-abala ng ibang tao. Bakit? Hindi mo na ba kayang ugali ko? Bakit hindi ka na umalis para hindi ka na maabala pa? Saan ka naman naaalis ako? Kalokohan ang gusto mo ha?
Sige, ibibigay ko sa yung gusto mo. At saan ka pupunta? Sinabi ko bang umalis ka na? Bakit? May utos ka pa ba, kamahalan? Bumili ka ng lunch ko. Hindi ba ako kumakain? Fine. Anong gusto mong kainin? Gusto ko ng pasta at bacon. Samahan mo na rin ng siopaw. Okay, ipapadeliver ko na lang dito dahil pinatawag ako ni Ma'am Linda sa mansyon nyo. Okay, bilisan mo. Manda ka sa akin. Akala mo ba hindi ako gaganti sa ginawa mo? Manda ka. Bulong ni Red sa kanyang sarili habang palabas ng opisina ni Lash. Lumipas ang ilang minuto ay napatingin si Lash sa pintuan ng may kumatok. Biglang pumasok si Ben na may bitbit na isang paper bag. Ano yung bitbit mo? Yung pagkain na pina-order niyo po kay Red, sir. Akin na at nagugutom na ako. Eto po. Gusto mo? Busog na po ako, sir. Salamat. Sige. Sige po, sir. Sa labas na po muna ako nang makakain na kayo. Nakadalawang subo pa lang si Lash sa pasta ay biglang uminit ang kanyang buong bibig dahil sa sobrang anghang ng pasta, maging ang bacon at siopaw na kanyang tinikman. Napatayo siya sa kanyang kinauupuan at agad na kumuha ng malamig na tubig sa mini ref. That crazy woman. Gumanti talaga siya. Umanda ka sa akin mamaya. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Ben! Sir? May nangyari po ba? Bakit kayo namumula? I need sugar. Ngayon din. Opo, sugar? Para saan po? The food is so spicy. Hindi ko na kayang anghang. Kumuha ka ng sugar sa kantin. Bilis. Sige po, sir. Sambit ni Ben at nagmamadaling tinungong kantin. Gabi na nang makarating sa kanyang bahay si Lash at napangiti siya dahil wala pa si Red. Nakaisip agad siya ng paraan kung paano gantihan si Red sa ginawa niya sa kanya. Sinarado niya ang 2 pintuan para hindi makapasok sa loob ng bahay si Red. Pagkatapos masirado ni Lash lahat ng pintuan ay siya ring pagdating ni Red. Agad siyang pumanhik sa taas at binaliwala ang pagtawag ni Red. Serves you right, crazy woman. Sa labas ka matutulog ngayong gabi. Bulong ni Lash sa kanyang isipan bago humiga sa kanyang kama. Kinaumagahan ay nagising si Red dahil sa ingay na mula sa pagbukas ng pintuan. Agad na uminit ang kanyang ulo nang makita si Lash na lumabas at mapang-asar na nakatingin sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam na sinadya mong ilak ang 2 pintuan, ha? Excuse me? Maalay ko bang dumating ka na at mahimbing ng tulog mo? Pulang modo? Ang sabihin mo, mas matalik ang ugali mo. Masarap bang tulog mo sa labas? Masarap din bang pagkain mo kahapon, sir? Masarap naman. Kaya nga hindi kita pinapasok sa bahay dahil sa sobrang sarap. Mabuti naman at nasarapan ka. Bilisan mo na dyan at nang makapaganda ka na ng almusal ko. Masusunod ka, mahalan. Unahin mo kape ko. Sa garden ko maghintay. Make it fast. Okay. Ako talagang hinahamon mo, ha? Tingnan natin kung kakayanin mo ako. Bulong ni Red sa isipan habang nakatingin sa likuran ni Lash. Pagkatapos maligot magbihis ay agad na tinungo ni Red ang kusina para magtimpla ng kape ni Lash. Nakaisip agad siya ng kalokohan at bahagyang ngumiti. Nang masigurong natunaw na ang 3 kutsarang black coffee ay saka siya lumabas ng bahay at tinungong garden. Heto ng kape niyo, sir. Baka may kung anong nilagay ka dito. Hindi ako tulad mo na kampo ni Judas para gumawa ng kasalanan. Anong sabi mo? Tikman niyo na, sir. Kalalaking taong daming daldal, ah. Sumipsip naman si Lash sa kape at bahagyang nilapag sa lamesa ang baso ng kape at umibang timpla ng kanyang muka. What the? Anong klaseng kape to? Ang tabang! Malamang black coffee. Magtimpla ka ulit. Ayoko ng matabang na kape. Masusunod ka, mahalan. Ngumiti si Red at agad na kumuha ng panibagong baso. 1, 2, 3, 4, 5 kutsara ng asukal ang nilagay ni Red sa baso. Ayaw mo pala sa matabang na kape? Sige, sweetness overload ka sa akin. Tingnan natin kung kakayanin mong tamis ng kape. Bulong niya sa sarili at ngumiti ng malapad bago naglakad papunta sa gawin ni Lash.
Eto ng kape nyo kamahalan. Inumin nyo na at baka lumamig. What the? Balak mo ba akong patayin sa diabetes, ha? Bakit ang tamis nito? Sabi nyo kasi ayaw nyo ng matabang. Kaya ayan, matamis ang tinimpla ko. Nag-iisip ka pa ba? O sadyang tatanga-tanga ka lang talaga? As usual, wala sa dalawa. Baka ikaw. I can't believe I'm talking to you. Umalis ka nga sa harapan ko, babae. Dumidilim ang paningin ko sa'yo. Sa ganda kong to, dumilim ang paningin mo? Hindi nga nagdilim ang paningin ko sa ugali mo, sir. Maganda. Naiibang ka na ba? Tumigil ka na dyan sa pantasya mo. Lihim na natawa si Red nang biglang tumayo si Lash at kinuha ang kanyang mga gamit. Masama siyang tiningnan ni Lash bago tumalikod at umakyat sa kwarto nito. Pikon na lalaki. Akala siguro niya masisindak niya ako sa kasungitan at mga pakulo niya sa buhay. Asa naman siya? Baliw na lalaki. Bulong ni Red sa kanyang isipan. Lumipas ang isang linggo ay naging sanay na si Red sa daily routine niya sa bahay ni Lash. Walang araw na hindi sila nagbabangayan at nagtatagisan ng galing. Paminsan-minsan din ay nagtataka si Red sa paiba-ibang pakikitungo sa kanya ni Lash. Isang gabi, nakatayo si Red sa balcony at nilanghap ang sariwang hangin na tumatama sa kanyang muka. Naramdaman niya ang presensya ni Lash na tumayo sa kanyang tabi, ngunit hinayaan niya lang ito. Ano ginagawa mo dito ng ganitong oras? Malamang lumalanghap ng sariwang hangin. Pwede bang magtanong? Nagtatanong ka na. Seryoso ako. May gusto na akong malaman. What? Bilisan mo, baka magbagong isip ko. Bakit ang sungit-sungit nyo? Mabait naman si Ma'am Linda. Excuse me? Curious lang kasi ako. Anong dahilan bakit parang galit ka sa mundo? Sasagutin ko ang tanong mo. Pero sa isang kondisyon. Kahit anong kondisyon pa yan, basta kaya kong gawin. Desidido ka talagang malaman ng dahilan. Ano? Oo. Wala akong choice kundi maging ganito. Magmula nung namayapa si Dad. I mean, maging cold sa lahat para hindi ako maging mahinang CEO. Hindi ko naman talaga ginusto ang maging CEO. Kaya lang wala akong ibang choice kasi ako lang nag-iisang anak ni Dad. Kaya pala, ngayon naintindihan na kita. Naintindihan saan? Basta, ano pala ang kondisyon mo? I'll think about it. Sige, pero yung kaya ko naman sana. Natawa na lang sila sa sinabi ni Red. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nakikipagkwentuhan sa dalaga. Ikaw, bakit ang siga mo? Parang ikaw lang din. Kailangan ko maging siga para hindi ako tapakan ng kung sino-sino. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Hindi ka naman nangangagat ng tao. Sa bagay. Nasa na pala ang mga magulang mo? Wala, iniwan na nila ako lahat. Kaya kailangan kong kumayod mag-isa para mabuhay. Sorry if nagtanong ako. Ngayon lang kita narinig na mag-sorry. Crazy woman. Pumasok na tayo. Matulog ka na at marami ka pang trabaho bukas. Tinitigan lang ni Red si Lash na pumasok ng bahay. Hindi niya lubos akalain na ganun pala ang sinapit ni Lash kaya siya naging masungit at cold sa lahat. May dahilan naman pala. Kawawang Lash. Sana maging malaya na siya sa pagiging pretender niya. Bulong ni Red sa kanyang isipan. Kinabukasan ay maagang nagising si Red para sana maghanda ng almusal ni Lash. Ngunit nagulat siya dahil meron ng pagkain na nakahanda sa dining table at may note sa ref. Breakfast is ready. Enjoy your meal. From Lash. Ang galing. Anong akala niya? Sigurado'y madadala niya ako sa pasweet niya? Sigurado naman akong may ginawa siyang kabaliwan sa mga pagkain na to. Bulong ni Red sa kanyang isipan at itinabi ang mga pagkain. Sa kabilang banda naman ay tahimik na nakatitig sa kanyang laptop si Lash. Hindi niya alam kung bakit biglang pumasok sa isipan niyang gumising ng napakaaga at lutuan ng almusal si Red. Hindi na siya nakapag-focus sa usapan nila ni Ben at hindi napansin ang paulit-ulit na pagtawag ni Ben sa kanya. Sir, may problema po ba? Aha,
Saan na nga tayo? Mukhang ang lalim po ng iniisip nyo. I'm sorry. Marami lang akong iniisip. May nakain po ba kayo ngayong araw, sir? Wala naman. Bakit mo na itanong? Ngayon lang po kita narinig na humingi ng sorry. Kung ano nung sinasabi mo. Bumalik ka na sa trabaho mo. Mukhang tinamaan ata kayo, sir ah. Mukhang may masisisante ngayong araw ah. Lalabas na nga po ako, sir. Agad na sambit ni Ben at nagmamadaling nilisan ang opisina ni Lash. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko ba iniisip ang sigang babae na yun? Takang tanong ni Lash sa kanyang isipan. Napailing na lang si Lash at tinuloy ang kanyang mga gawain. Makalipas ang ilang mga oras ay naghanda na siya para makauwi. Ngunit biglang pumasok si Ben na may bitbit na folder. Ben, may problema ba? May last meeting po kayo, sir. What? Meeting with whom? Head departments po, sir. Cancel it. Opo? I said cancel it. Kailangan ko nang umuwi. Sige po, sir. Nga pala, clear all my schedules tomorrow. Po? May meeting po kayo bukas sa mga board members, sir. I-reschedule mo na lang. May importante akong pupuntahan bukas. Importante po? Wala po sa schedule yung may gawin mo na lang. Sige po, sir. Mag-iingat po kayo. Sige, mauna na ako. Pagkarating ni Lash sa kanyang bahay ay agad niyang nakita si Red sa kusina. Nilapitan niyang dalaga at napansin ang nilutong almusal na nakatabi lang sa may oven. Hindi mo kinain ng almusal? Sir, andyan na pala kayo. Bakit hindi mo kinain ng niluto kong almusal para sa'yo? Bakit ko naman kakainin ng niluto mo? Sigurado naman akong may ginawa ka sa mga pagkain na yan para makaganti sa akin. Hindi ako nag-effort gumising ng napakaaga para gawin niyang iniisip mo. At bakit naman ako maniniwala sa'yo, ha? I'll prove you wrong. Lumapit si Lash sa may oven at binuksan ang takip ng pagkain. Kumuha siya ng tinidor at tinuhog ang hotdog sa kasinubo. Sinunod naman niya ang pancake at ininom ang juice. May nangyari ba sa akin? Sorry. Akala ko kasi… Ang hirap sa'yo, puro kahinala at hindi ka marunong mag-appreciate. Sinayang mo lang effort ko. Lash, sandali lang. Sorry na. Hindi ko kasi talaga alam na wala kang… I'm tired. Huwag mo ko istorbohin. Walang nagawa si Red kundi ang panoorin na lang si Lash na umakyat sa hagdanan. Hindi niya maintindihan ng binata sa ginawa nito sa kanya. Pero hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili dahil nakaramdam siya ng awa kay Lash. Anong problema nun? Maalay ko bang may ginawa siya sa mga pagkain? Hindi ba pwedeng nag-iingat lang ako? Tanong ni Red sa kanyang isipan. Kinaumagahan, maagang nagluto ng almusal si Red para kay Lash. Kanina pa niya hinihintay na bumaba si Lash ngunit lumipas ang ilang minuto pero walang Lash na bumaba kaya lumabas ng bahay si Red para magdilig. Laking gulat ni Red nang makita si Lash sa garden at nagdidilig ito. Agad niya namang nilapitan ng binata. Sir, kanina pa ba kayo dito? Akala ko nasa loob ka pa ng silid mo. Pwede bang tumahimik ka? Gusto ko ng peace of mind. Wow, peace of mind? Bakit hindi ka mag-sauna para may peace of mind ka talaga? You… Sorry. Sorry saan? Sorry dahil naghinala kung may masama kang intensyon sa almusal na niluto mo para sa akin kahapon. Bakit mo naman naisip na may masama ako intensyon? Baka nakalimutan mong nilutuan mo rin ako ng adobong manok nun. Yun pala nilagyan mo ng maraming pamintang durog. Ang tagal na nun at nagsorry naman ako. At isa pa, peace offering ko sa iyo ang almusal na yon sa mga nagawa ko. Alam mo palang salitang peace offering? I'm not joking, crazy woman. Alam ko, kaya nga sorry. Nagtataka lang din naman kasi ako kung bakit bigla kang naging mabait sa akin. Bakit? Bawal na ba akong maging mabait? Pwede naman. Nagulat lang ako. Lash! Bakit mo ako binasa? Hindi naman ako halaman ah.
Ngayon, alam mo na ko ng feeling ng mabasa ng tubig galing sa hose? So gumaganti ka? Kind of. Binuksan muli ni Lash ang switch ng tubig kaya nabasa ng sobra si Red. Pilit namang inagaw ni Red ang hose kay Lash, ngunit tumakbo lang pala yung binata. Masaya silang naghabulan sa garden na parang mga bata habang patuloy na naka-on ang switch ng tubig. Ang hindi nila alam ay nasaksihan ng ina ni Lash na si Linda ang nangyari at hindi na niya inistorbo pa ang dalawa sa kanilang kulitan at nilisan ang bahay ng anak. Sa sobrang pagod naman ni Red ay hinihingal siyang umupo sa isang upuan at sumunod naman si Lash. Hindi maikakaila ni Red ang saya sa oras na yon dahil sa kulitan nila ni Lash. Tama na, hindi ko na kaya. Halata naman, giniginaw ka na nga eh. Ikaw din naman Pero alam mo, may napansin ako ngayon. Ano na naman? Ang pogi mo pala kapag nakangiti ka. Ang sabihin mo, nahulog ka sa akin dahil sa mga ngiti ko. Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Bakit ka namumula kung hindi totoo? Anong namumula ka dyan? Nilalamig lang ako, no? Kung anong napapansin mo. Anyway, salamat. Ha? Salamat? Saan naman? Wala. Pumasok na tayo. Nanginginig ka na sa lamig. Kailangan mo na magbihis. Nagugutom na rin kasi ako. Iniwan ni Lash si Red at nagmamadaling tinahak ang daan patungo sa kanyang silid. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkarating sa loob ng kanyang silid, ay agad niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Why are you beating so fast? Epekto ba to ng lamig o epekto ni Red? What? Anong pinagsasabi ko? Kailangan ko ng maligo dahil mukhang nababaliw na talaga ako. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Pagkatapos maligo ay agad na bumaba si Lash dahil ramdam na niya ang gutom. Ngunit bigla siyang napahinto nang makita si Red na hinahanda ang pagkain sa dining table. Ang ganda niya pala kahit simple lang siya. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Huy, bakit ba nakatulala ka dyan? Kanina pa kita tinatawag. Kumain ka na, sir. Mukhang umakyat na sa ulo mong hangin kaya ka ganyan. Sana nga hangin lang. Ano? May sinasabi ka ba? Wala. Teka, anong klaseng mga ulam yung hinanda mo? Sardinas na may itlog at tuyo. Bakit? Hindi ka ba nakakain ito? Sardinas na may itlog at tuyo? San mo naman nakuha yan? Palibhasa mayaman kaya hindi alam ang ulam na pang mahirap. What? Kinakain talaga yan? Oo naman. Masarap kaya yan, lalo na kapag nasa probinsya ka. Pero wala tayo sa probinsya. Sige na nga, magluluto na lang ako ng manok. Sayang naman. Gusto ko sana ipatikim sa'yo dahil… I'll try it. Wag na, baka kung mapano ka. Kasalanan ko patuloy. I'll try nga. Mukha namang masarap. Subuan na kita. Pumikit ka lang para hindi mo makita. Kaya ko naman. Hindi pinatapos ni Red ang gustong sabihin ni Lash dahil agad niyang sinubo sa bunganga ng binatang sardinas na may itlog. Kaya napatahimik si Lash at ninanamnam ang lasa ng ulam. Ano, masarap ba? Huy, magsalita ka naman. Masarap naman pero bakit parang maalat? Maalat? Ay tama, nalagyan ko pala ng asin. Dapat kasi hindi. Baka naman talagang sinadya mo dahil… Huwag ka ng praning. Heto, tikman mong tuyo. Masarap yan at nakakaganang kumain. Hindi na. Okay na ako dito sa sardinas na may itlog. Subukan mo na. Masarap yan, promise. Isuso mo sa suka para mas lalong sumarap. Masarap nga. Sabi ko naman sa iyo eh. Sa bawat paglipas ng mga araw ay hindi maikaila ni Red na nagugustuhan niya ang kakaibang pakikitungo ni Lash sa kanya. May kung anong saya siyang nararamdaman sa tuwing magkasama sila ni Lash at nagkukwentuhan sa balcony paminsan-minsan.
Isang araw, habang naghahanda si Red ng mga recados para sa kanyang lulutuin, ay biglang nahulog ang 2 sibuyas at gumulong sa ilalim ng ref, kaya pilit niya itong kinukuha at hindi napansin ang pagdating ni Lash. Red, anong ginagawa mo dyan sa likod ng ref? Kinukuha kong sibuyas. Nahulog ko kasi at gumulong dito. Hayaan mo na muna yan. Kailangan mong magbihis. May pupuntahan tayo. Ano? Saan naman tayo pupunta? Basta sumunod ka na lang. Magbihis ka na. Make it fast. Baka naman ayain akong mag-date nito. Nahihiya lang. Kiligin na ba ako nito? Bulong ni Red sa kanyang isipan. Ano pang tinitingin mo dyan? Magbihis ka na. Sandali naman. Ilang minuto lang ay lumabas si Red sa kanyang silid. Nakasuot ng simpleng kulay pula na top at kulay brown na trouser na pinarisan niya ng flat na sandal. Bigla siyang nag-alala sa suot niya dahil sa kakaibang reaksyon ni Lash. Ano? Okay na ba tong suot ko? Wala na kasi akong ibang magandang masuot. You look good naman. Okay na yan. So, let's go. Teka, sabihin mo muna kung anong bagay na gawin ko sa buko. Ipitin ko ba o hayaang nakalugay lang? What the heck? Bakit ang ganda niya sa ginagawa niya? Bagay naman sa kanya ang 2 pero mas lumabas ang ganda niya kapag nakalugay ang buhok niya. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Sir, ayos ka lang ba? Bakit ka ba natutulala dyan? Yes, I'm okay. Bagay naman sa yung 2. Pero mas prefer ko yung nakalugay. Dahil bagay sa suot mo. Sige. Tara na. Sandali, saan ba tayo pupunta? Remember my condition before? Oo. Bakit? Ngayon mo na ba gustong gawin? Yeah. Ikaw ang partner ko sa isang auction ngayon. Auction? Hindi ba pang mayayaman lang yan? Tapos yung damit ko hindi bagay sa auction. Walang problema sa suot mo, okay? Presentable naman at maganda ka. Talaga? Sige na nga. Hindi tumagal ang biyahe ni na Red at Lash. Agad silang nakarating sa venue ng auction. Kinakabahan si Red ngunit bigla itong nawala nang hawakan ni Lash ang kanyang kamay. Don't worry. Nandito lang ako sa tabi mo. Just walk confidently, Red. Bakit mo pa kasi ako sinama dito? Wala naman akong alam sa ganitong event. Nandito na tayo kaya sumabay ka na lang. Si Mr. Velasquez nandito na. Sino yung kasama niya? Baka girlfriend niya? Imposible naman. Wala namang balita na may girlfriend si Mr. Velasquez. Ang klase nila tingnan na. Kahit simple lang ang babae. Bagay sila sa isa't isa. Sinabi mo pa. Parehong maganda at pogi. Ilan lamang yan sa mga usapan na naririnig ni Red habang naglalakad sila ni Lash papunta sa naka-reserve na upuan para kay Lash. See, sabi ko sa'yo maganda ka. Pero bakit naman akong hinala nilang girlfriend mo? Nakakahiya naman dahil… Hindi mo kailangang mahiya. Anong oras ba matapos to? Uwing-uwi na ako eh. Pagkatapos ko makuha ang isang kwintas. Kwintas? Magsisimula na. Manood ka na lang at kung may gusto ka sa mga item ay itaas mo lang ang card mo. Ha? Wala naman akong perang pang… Akong bahala. Matiwasay na natapos ang auction at dumiretso sa isang restaurant sina Red at Lash para mag-dinner. Mas lalong kinabahan si Red dahil sa presensya ng mga taong nasa loob ng restaurant. Anong problema? Wala naman. Hindi lang ako sanay sa ganito kamahal na restaurant. Masanay ka na simula ngayon. Ha? Bakit naman? Mag-order na tayo. Anong gusto mong kainin? Kahit ano na lang. Ikaw nang ba? Red, order the food you like to eat. Huwag kang magdepende sa order ko. Be who you are kapag akong kasama mo. Sige. Pagkatapos ibigay ni Lash sa waiter ang kanilang order, ay agad niyang napansin ang pagtitig ni Red sa kanya. What? May dumi ba ako sa muka? Alam mo, nagtataka na talaga ako sa iyo eh. Minsan sweet ka sa akin, minsan naman masungit.
San ba sa dalawa ang gusto mo? Ha? Tinatanong ko kung anong gusto mo. Maging sweet ako sa'yo o masungit? Seryoso ka ba sa tanong mo? Mukha ba akong nagbibiro? Tumigil ka nga. Niloloko mo naman ako eh. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong matagal na kitang gusto? Ano? Huwag kang magbiro ng ganyan. Masyado mo kong pinapalito sa... Hindi na natuloy ni Red ang gustong sabihin nang dumating ng mga order nilang pagkain. Binaliwala nilang dalawa ang awkward na nararamdaman nila habang kumakain. Nang makarating sila sa bahay ay tahimik pa rin ang dalawa. At dahil pagod na pagod si Red ay hindi niya namalayang nakatulog siya nang hindi man lang nakabihis. Kinabukasan, sumapit ang hapon at nagtataka si Lash dahil dumalaw ang ina niya sa kanyang opisina at tila'y napakaseryoso nito. Mom, napadalaw ka. Nandito ako para sabihin sa'yo na bukas na aalis si Red dahil nakikita kong nagbago ka na. Kaya wala nang dahilan para manatili siya sa bahay mo. What? Ano naman kung nagbago na ako? At bakit kailangan niyang umalis? Yun ang pinagkasunduan namin. Pero ma'am, bakit parang ayaw mong paalisin ko si Red? May hindi ba ako nalalaman? wala po. Kung ganon, bukas na bukas ay pupunta ako sa bahay mo para sunduin si Red. Naiwang nakatulala si Lash sa loob ng kanyang opisina. Hindi niya maikaila ang lungkot dahil sa sinabi ng kanyang ina. At mas lalong hindi niya maikakaila ang totoong nararamdaman niya kay Red. Hindi ako papayag na kunin ni mama babaeng mahal ko. Bulong ni Lash sa kanyang isipan at niligpit ng kanyang mga gamit bago lumabas sa kanyang opisina at tinahak ang daan papunta sa parking area. Nagmamadaling bumiyahe si Lash pauwi sa kanyang bahay. Labis ang kanyang inis nang maipit siya sa traffic. Nang makarating siya sa kanyang bahay ay agad niyang hinanap si Red. Nakita niya namang kaagad ang dalaga sa may sala. Sir, bakit parang hinihingal kayo? Don't leave me, please. Aha, hindi naman ako aalis. Hindi pinatapos ni Lash sa pagsasalita si Red at niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Kahit nagtataka si Red sa kanyang ginawa, ay hindi siya kumala sa pagyakap kay Red. May nangyari ba sa trabaho mo? Bakit kailangan mong umalis? Hindi pa pwedeng. Dito ka na lang. Gusto kitang makasama habang buhay, Red. Ikaw lang nagpapasaya sa akin. At mahal kita. Matagal na. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sabi ni Mommy ay aalis ka na bukas. Dahil tapos na ang kontrata mo bilang yaya ko. Ganun na nga. Kailangan kong umalis dahil naging mabait ka na at hindi na masungit. Hindi ako papayag na umalis ka, Red. Hindi ko kaya kapag umalis ka at iiwan ako. Bakit naman? Manhid ka ba talaga o napapanggap ka lang na hindi mo maramdamang mahal kita? Pinilit ni Red ang makawala sa pagyakap ni Lash sa kanya. Kahit mahal niya ang binata, ay hindi pwede dahil magkaiba ang estado ng buhay nila. Lash, alam mo namang hindi pwedeng gusto mo. Anong mukhang iaharap mo sa publiko kapag nalaman nilang nagkagusto ka sa isang yaya na... Wala akong pakialam sa kanila. Pero Lash, alam mo namang isang kahihiyan kapag... Hindi ko hahayaang husgahan ka nila. Ipaglalaban kita kahit sa kanino, Red. Ayaw mo ba talaga sa akin, Red? May kulang ba sa akin? Alam ko namang naging masama ako sa'yo. Walang kulang sa'yo. At higit sa lahat, hindi ka naging masama sa akin. Kung masama ka sa paningin ko, hindi kita magugustuhan. Tama bang narinig ko? Gusto mo ko? Matagal na pero natatakot ako dahil sa estado ng buhay natin. Hindi mo kailangang matakot dahil paglalaban kita sa kanila. Paano si Ma'am Linda? Sigurado kung hindi niya ako matatanggap. Sasabihin natin ang totoo kay Mommy bukas. Pangako, kahit anong sabihin ni Mommy, ipaglalaban kita sa kanya.
Maraming salamat, Lash. May bibigay pala ako sa'yo. Naalala mo nung auction na pinuntahan natin? Ikaw ang dahilan kaya ako kinuhang diamond na kwintas doon. Akala ko'y para sa mommy mo. Para talaga sa'yo. Tumalikod ka na at nang maisuot ko sa'yo. Hindi napigilan ni Red ang matuwa kaya hinalikan niya si Lash at tumugon naman ang binata. At nauwi sa mainit na gabi ang kanilang halikan. Sobrang saya ng puso ni Red dahil sa pagmamahal ni Lash sa kanya. Mabilis na lumipas ang araw at kinakabahan na si Red dahil sasabihin na nilang dalawa ni Lash kay Linda ang nararamdaman nila sa isa't isa. Napatayo si Red nang makitang pagpasok ni Linda sa loob ng bahay kasama si Lenny. Kinakabahan na talaga ako, Lash. Remember, nandito lang ako sa tabi mo, Red. Good morning sa inyong dalawa. Good morning, Ma'am Lenny. Good morning, Ma'am. Lenny. Good morning po, Ma'am Linda. Good morning din sa'yo, Lenny. Good morning din, Sir Lash at Red. Red? I guess nasabi na ni Lash sa'yo kung bakit ako pumunta dito. Opo, ma'am. Mabuti naman. So, handa ka na bang makuhang bonus mo? Ma'am, may gusto po sana akong sabihin. Ano yon? Pwede po bang hindi na ako aalis dito? Bakit naman? Akala ko ba'y gusto mo ng... Napayuko si Red nang biglang hinawakan ni Lash ang kanyang kamay sa harapan ni Linda. Hindi niya kayang tingnan ang reaksyon ng ginang kaya nanatili siyang nakayuko. Dahil mahal namin ang isa't isa, Mom. At ipaglalaban ko si Red kahit ayaw niyo sa kanya. Ma'am Linda, I'm sorry po kung... Mabuti naman at umami na kayo. Kaya wala na akong dahilan para ihiwalay kayo sa isa't isa. Po? Anong ibig mong sabihin, Ma'am? Matagal ko nang alamang totoo. Kaya gumawa kami ni Lenny ng paraan para mapaamin kayo sa totoo niyong nararamdaman. Effective naman pala, Ma'am. Tanggap niyo po ako kahit iyaya ko ni Red, iha. Wala akong problema sa estado ng buhay mo. Mahal ka ng anak ko kaya mahal din kita. Huwag mong intindihin ang iniisip ng iba. Dahil sa sobrang saya, iniyakap ni Red ang ginang at hindi napigilan ng kanyang mga luha. Nang makaalis si Linda at Lenny, ay abot langit ang tuwang nararamdaman ni Lash dahil hindi tutol ang kanyang ina sa pagmamahalan nila. Isa na lang ang problema ko, si Lolo. Bulong ni Lash sa kanyang isipan. Sa paglipas ng mga araw ay hindi na mapaghiwalay si Lash at Red. Mas lalo silang naging sweet at magpagmahal sa isa't isa. Isang araw, habang naglilinis sa sala si Red, ay hindi niya namalayan ang pagpasok ni Linda, Lenny at ng isang matanda. Red, mahinang tawag ni Lenny. Red, iha? Tawag naman ni Linda. Lenny, Ma'am Linda, napadalaw po kayo. Sino pong kasama niyo? Siya si Mr. Rodolfo Velasquez, ang lolo ni Lash. Hello po, magandang araw po. Ako po si Red, ang... Girlfriend ni Lash! Sa tingin mo ay papayag ako sa kalokohan niyo ni Lash? Galit na sambit ni Rodolfo. Papa, huminahon po kayo. Baka mapano kayo. Sorry po kung... Akala mo ba ipapayag ako na ikaw ang ipakilala ni Lash na girlfriend niya sa publiko? Nakakahiya! Anong pinakain mo sa apo ko? Para makagusto siya sa isang kasambahay na katulad mo, ha? Galit na tanong ni Rodolfo kay Red. Papa, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Red. Hindi niyo po alam kung anong naidulot niya kay... Isa ka pa, Linda. Akala mo ba'y pinalaki mo ng mabuting anak mo, ha? Paano kung malaman ng ibang Velasquez ang kahiyang to? Pagputol na tanong ni Rodolfo kay Linda. Sir, wala pong kasalanan si Ma'am Linda. Akong may kasalanan. Huwag niyo po siyang pagalitan. Lumayas ka sa pamamahay ni Lash at huwag kang babalik. Hindi isang kasambahay na katulad mo ang bagay sa apo ko. Dahil nakahanap na ako ng isang mayamang babae na mapapangasawa ni Lash. Lumayas ka ngayon din! Galit na sambit ni Rodolfo.
Naintindihan ko po. Aalis po ako. Sorry po kung nagkagusto ako sa apo niyo. Red, I'm sorry. Naintindihan ko po, ma'am. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad. Pakisabi na lang po kay Lash na maraming salamat sa lahat. Agad na nilisan ni Red ang bahay ni Lash. Hinayaan niya nang kumawala ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Ang hirap palang maging mahirap. Ang tanga ko rin naman kasi dahil nagkagusto ako sa isang mayamang tao. Bulong ni Red sa kanyang isipan habang umiiyak na naglalakad na walang direksyon. Pagkatapos ng meeting ni Lash ay agad siyang sinalubong ng namumutlang si Ben habang nakahawak sa cellphone niya. Ben, anong problema? Sir, si Chairman. Nasa bahay niyo, sabi ni Ma'am Linda. Kailangan ko nang umuwi. Ikaw na bahala dito. Masusunod po, sir. Agad na tinungo nila siyang parking area at nagmamadaling tinahak ang daan papunta sa kanyang bahay. Ilang saglit lang ay nakarating siya sa kanyang bahay at naabutan ng kanyang ina at lolo na nakaupo sa sala. Ma'am, lo. Anak, Nasaan po si Red? Bakit hindi ko siya makita? Hindi mo na kailangang hanapin ang kasambahay na yon dahil pinalayas ko na siya. Pinalayas? Bakit niyo po siya pinalayas? Wala naman siyang ginawang masama, lo. Nahihibang ka na ba? Paano mo nagawang magkagusto sa isang kasambahay? Hindi ka ba nahihiya? Mahal ko si Red, lo. At kahit kailan, hindi ko ikakahiya kung ano at sino siya. Siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Hindi ang kung sino man. Hindi ako papayag. Papa, mahal nilang isa't isa. Kaya please, hayaan mo na sila. Isa ka pa. Tumahimik ka kung ayaw mong. Huwag mong sigawan ang mami ko. Hindi niyo ako mapipigilan. Handa ako na mawala sa akin ang kumpanya kung ang kapalit ay makasamang babaeng mahal ko. Hindi na hinintay pa nila siyang sasabihin ng kanyang lolo dahil agad niyang nilisan ang bahay para hanapin si Red. Sinuyod nila siyang bawat sulok ng lugar na nadadaanan niya para lang mahanap si Red. Ngunit hindi niya pa rin matagpuan ang dalaga. Lumipas ang isang araw at hindi pa rin tumigil sa paghahanap si Lash kay Red. Tumulong na rin ang tauhan ng kanyang ina para mapadaling paghahanap kay Red. Hindi na alam ni Lash kung saan pahahanapin si Red. Nang mapadaan siya sa isang convenience store, ay bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil nasa loob si Red na biglang lumabas nang makita siya at naglakad palayo sa kanya kaya hinabol niya agad ang dalaga. Red! Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ng lolo mo't. Saan ka ba nagsusuot, ha? Muntik na akong mawala sa sarili kakahanap sa'yo. Lash, please. Umalis ka na. Huwag mo na akong hanapin pa. Lalayo na ako. Nakalimutan mo na ba ang pinangako ko sa'yo? Lash, hindi ko kayang mahusgahan ka ng mga tao dahil sa akin. Red, please. Sinabi ko naman sa'yo na wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil mas importante ka sa akin. Baliwala ang lahat kung kasama kita. Please, huwag ka nang lumayo. Hindi pwede, Lash. Hindi pwede. Alam mo yan. Masasaktan lang natin ang lolo mo kapag pinilit nating magsama. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo, Red. Lash. Niyakap ni Lash ng mahigpit si Red. Isang yakap na ayaw mawala muli si Red sa kanya. Hindi na pinansin ni Lash ang mga taong tumitingin sa kanila dahil sa pag-iyak niya. Please, huwag mo kong iwan. Hindi ko kakayanin, Red. Please. Sorry. I'm sorry kung hindi kita ipinaglaban sa lolo mo. I'm sorry, Lash. Gagawin kong lahat para matanggap ni Lolong relasyon nating dalawa. Sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo sa bahay. Isang linggong lumipas at hindi pa rin makausap ni Lash ang kanyang lolo kahit anong gawin nila ni Red. Hindi naman sumuko ang dalawa dahil umaasa silang matatanggap ng matanda ang pagmamahalan nilang dalawa ng walang panghusga. I'm sorry kung ayaw ka pa rin kausapin ng lolo mo hanggang ngayon. Wala kang kasalanan. And please, huwag kang sumuko dahil hindi ko kakayanin. Maghihintay ako na
matanggap ng lolo mo. Kahit gaano pa katagal, Lash. Palagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Lash. Habang nagyakapan si Red at Lash ay hindi nila namalayan ang pagdating ni Rodolfo at Linda. May magagawa pa ba ako sa tibay ng pagmamahalan nyo? Sulpot na sambit ni Rodolfo na ikinagulat ni Red at Lash. Lolo, Mr. Velasquez? pinatunayan nyo na sa akin ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kaya wala nang dahilan para tutulan ko to. Lolo, patawarin mo ako sa ginawa ko nitong mga nakarang araw at ikaw pa lang ang Velasquez na umiyak dahil sa babae. I'm proud sa'yo dahil natutunan mong magmahal ng totoo. Maraming salamat po. Mr. Velasquez, I'm sorry po kung... Akong dapat humingi ng tawad sa'yo, Iha. Patawarin mo ako, tinusgahan ka agad kita at hindi ko inalam na ikaw ang dahilan kung bakit naging mapait tong apo ko. Sana mapatawad mo pa ako. Inaamin ko po na nasaktan ako pero naiintindihan ko naman po kayo, Mr. Velasquez. Kaya hindi nyo kailangang humingi ng tawad. Si, Papa? Sinabi ko naman sa'yo na pusilak ang puso ng magiging granddaughter-in-law nyo. Ma'am Linda, mas gusto kong tawagin mo akong Mommy. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Kailangan yung magpakasalagad. Isang masayang pagsasalong naganap sa mansyon ng mga Velasquez dahil pinakilala na ni Lash si Red sa kanyang buong pamilya. Tinanggap naman ng walang panghusga si Red at lahat sila ay excited na sa magaganap na kasalan. Sigurado ka na ba talaga na papakasalan ako? Hindi ka na-atras pa? Huli na para umatras. Hindi mo naman din ako papayagan eh. Anong hindi? Kaya kitang pakawalan ngayon din. Ayan ka na naman sa pagiging siga mo. Kaya mahal na mahal kita. Hindi mo na ako susungitan? Oo naman. Basta hindi ka na magiging siga. Hindi ko may papangako. Ikaw talaga. Kahit maging siga ka pa, ikaw pa rin ang mamahalin ko habang buhay. At kahit ikaw pang kanang kamay ni Judas, mamahalin kita ng lubusan habang buhay. Lumipas nga mga araw at masayang kinasal si Red at Lash. Saksi ang kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa pag-iisang dibdib nilang dalawa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your wedded wife. Anunsyo ng pare. Isang matamis at puno ng pagmamahal ang ginawad ni Lash na halik sa kanyang asawa na si Red. Nagpalakpakan ng lahat at binati sa kanilang matagumpay na pag-iibigan. Nangako sila sa isa't isa na kahit anong mangyari ay haharapin nilang magkasama bilang mag-asawa ang hamon ng buhay. Biniyayaan sila ng kambal na anak pagkatapos ng isang taong pagsasama na naging simbolo ng kanilang tunay na pagmamahalan at namuhay ng masaya at puno ng pagmamahal.